Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues and say, He saith. Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them, and cause my people to err by their lies and by their lightness. Yet I sent them not, nor commanded them, therefore they shall not profit this people at all, saith the Lord. And when these people or the prophet or a priest shall ask thee, saying, What is the burden of the Lord? Thou shalt then say unto them, What burden? I will even forsake you, saith the Lord. And as for the prophet and the priest and the people that shall say, The burden of the Lord, I will even punish that man and his house. Thus shall he say everyone to his neighbor, and everyone to his brother, What hath the Lord answered, and what hath the Lord spoken? The burden of the Lord shall ye mention no more, for every man's word shall be his burden, for he have perverted the words of the living God, the Lord of hosts, our God. Thus shalt thou say to the prophet, What hath the Lord answered thee, and what hath the Lord spoken? But since ye say the burden of the Lord, therefore thus say the Lord, because ye say this word, the burden of the Lord, and I have sent unto you, saying, Ye shall not say the burden of the Lord. Therefore, behold, I, even I, will utterly forget you, and I will forsake you, and the city that I gave you, and your fathers, and cast you out of my presence. And I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame, which shall not be forgotten. Let's pray, Lord, na salamat sa inyong masalita, Panginoon. Negative na naman, judgment, Panginoon. But I pray, kapag kami po yung maayos ang Espiritu, Lord, sa inyo, Panginoon, ito take namin as positive, Panginoon. Mawarningan ang dapat mawarningan. At nawa makuha namin Espiritu niyo, Lord, yung message. Bakit ganito ang attitude mo, Lord, sa kanila? Bakit sila ganyan? I pray na matuto ang bawat isa. Kayo pong malulating ngayong gabi. Kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Order. Bakit meron naman tayo ganito? Alam niyo na. Good evening po sa lahat. So again, bago natin na yung title ngayon. Last 4 po is Jeremiah 19. His ear shall tingle. Sabihin, papantig. Okay? That's one. That's one. This one. This one. Peter, ikaw din. Ito. This one, dito. Galit-galit kayo. Hindi naman. Lamig. Yan, may time start. Okay, ayun. Then, Jeremiah 20, as a burning fire shut up in the bones. Ito yung kapartner ngayon nito. So, kung naalala niyo yun, nagliliyab. Yung damdamin niya, for sa salita ng Diyos, ay hindi niya ma-contain kasi kailangan niya sabihin dahil yun ay totoo. Alam niyo kung para saan yun. Kahit nung una, feeling niya, niloko siya ng Diyos, niloko ng Diyos yung tao. Hindi naman naloloko ng Diyos eh. So, yung tao lang ang mali ang take sa salita ng Diyos. O, ba't nandiyan na naman yan? Ito ka na. Tigas din tong ulo nitong isang to. And then, 21, Behold, I am against thee. Sa Tagalog, tingnan mo, ako'y galit sa'yo. Parang ganun. Hindi lang galit, against. Kasi iba pa, ang mga Kristiyano, alam niyo ibang attitude ng mga Kristiyano marami ngayon. Laging ayaw nilang, hindi, Kristiyano ako, hindi ako papasahan, hindi ako magkakaganyan.
medyo mali. Tingnan mo ano bang standing mo sa Diyos. Hindi yung nakikita mo na nga yung ano eh, yung mga signs ba, nagalit sa yung Diyos. Tapos wala lang, no? So kung naalala nyo pa yon, ang subtitle nun is Blind Complacency. Sabi, parang kahit sinasabihan na sila, paulit-ulit, hindi mangyayari yan. Meron din ganung tema ngayon. Pero ibang focus natin ngayon, no? So sa 22, last week, woe unto him that buildeth his house by unrighteousness. Naalala niyo yan? Ito yung sino yan? Yung mga Jehoiakim, Zedekiah, okay? Puro yung mayaman eh. Nagkaroon tayo ng idea nun. Kaya hanggang ngayon, itong huling-huli, di ba? Nakita nyo naman yung bigat niyan eh. I will bring everlasting reproach, everlasting. Kaya huwag kayong magtaka yung Hudyo ngayon, galit ang Diyos dyan. Kasi ginagamit pa yung pangalan ng Diyos. So marami yung mga baklang Kristiyano daw. Mga ganun, yung pag-aaral natin ngayon. Yung kabaliktaran eh. Kaya hindi mo dapat galit ang Diyos. So yun ang makikita natin ngayon. Sana matuto tayo. Kaya ngayon, title naman natin is yung sa verse 29 ba yun? Ito yung sa mga sikat dito, no? Is not my word like as fire? Parang last time, di ba? Pero ngayon, di lang fire. And like a hammer, yun. Ito, hammer. Ano naging hammer ang salita ng Diyos? Maraming bagay kinukumpara ang salita ng Diyos, di ba? May sword, ano pa, spirit, tubig, marami yan eh. Seed, di ba? Fire, then ngayon hammer, silver, okay, Psalms 12, di ba? Purified, 7 times. Ang sunod doon. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them. So ngayon, hammer naman. Amen? So ang title natin ngayon is, yun na, a hammer that breaketh the rock. In Pinito, hindi nag-break ng rock, ha? Pero pwede natin gamitin sa object lesson. So nakakita na yung maso. Yun ang literal na pang-break ng rocks. Okay, ngayon, ako naranasan ko yan kasi nga, mag-tiles tayo dito, di ba? Ang tigas ng tiles eh. So pagpokpok lang, madudurog naman, pero hindi pala basta-basta. Ito magaling yung Facebook. Nakikinig ata, nakukwento ko na sa inyo, di ba? Parang nakikinig yung telepono ko sa akin. Bigla nag-commercial. May mga tiles ba kayong kailangan sirain? Ito pala, binentahan ako nung ano eh. Yung hammer, binili ko dyan yung hammer. Ito ginamit din natin dito, alam mo hindi? Yung maso din, pero gumamit tayo ng ano dito, di ba? Yung jackhammer na maliit. So yun ang modern ngayon eh. Pero dati, talagang hammer lang na kailangan durugin ng bato. Maraming bagay. Katulad nga niya. Kailangan durugin. So kinukumpara salita ng Diyos sa hammer. So dyan tayo mag-focus ngayon. Nabasa naman natin ito. Ano napansin nyo sa mga tema dito na again, nauulit. No? Mga judgment. Dadaanan natin isa-isa rin yun. Pero focus natin ngayon, kaya subtitle natin, Intensity of God's Word Preach. Okay? Ang lakas ng salita ng Diyos pag ito ay pinangaral. At sinabi pa kanina, matapat. Kasi po may mga nangangaral din, walang, si Soriano, napakalakas din yung boss mo sa ano, kasi parang bakla nang magsumigaw eh. Kapatid! Di yan kapatid! Kapatid, di nga kayo ligtas eh. Pero bumabanat din yun eh. Kaya si Kenneth kahapon, napakinggan ko. Medyo bata pa naman yun. Ang laki ng katawan eh. Kasi yung boses eh. Diba? Iba tayo ng boses eh. Ang gusto kong ano dito, pansinin niyo habang aralan natin yung chapter na to, imagine niyo yung salita ng Diyos. May sabi daw isang kaya niyang martilyo. May depende kung anong martilyo yan. Kung martilyo ng pako, sa pako, di ba?
So yun nga, maso, pandurog. May purpose yan. Doon muna tayo. So, ang focus natin ngayon, yung salita nga ng Diyos, ginagamit, pamukpok, ano yung bato? Tanong, ano yung bato na pupukpukin ng salita ng Diyos? Ayan, ano bang kinumpara sa, ano, di ba? Tama. Ano sabi sa Ezekiel? I will take your heart of stone and give you a heart of flesh. Totoo yun kasi ang minsan mga tao, matigas ang puso. Kailangan sumisigaw na, kailangan pa. Kung banata lang gusto to, pero iba ito eh. Pero ganun po yung isipin nyo ngayon, ngayong chapter na to. Hindi ka pinapersonal, pero minsan kasi may mga kailangan durugin. Doon tayo mag-focus, meron lang 4 points dito. 6 pala, no? Pero, again, maraming mga tema dito. Mag-focus tayo sa mga kasalanan at bad attitudes, sins and bad attitudes that needs to be hammered, broken. Okay, makikita sa chapter na to, medyo may matindi talaga dito. Na hindi na tayo sana tayo makarelate kasi hindi tayo gano'n. Pero nangyayari yan, katulad nga yun sa DPWH ngayon eh. Pakapala na ng mukha yan eh. Yung ginawa nilang sinunog nila yun, playbook na ng US din yun eh. Kung alam nyo yung 9/11, may mga talagang records na gusto silang sirain doon sa Pentagon. Hindi yan chismis. May mga iniimbestigahan na. Saan napunta tong laki ng ano nito? Biglang sinunog. Kung nasa na ebidensya, wala na. Kahit yung Titanic daw, may mga pinatay po doon. Anyway, pero may mga kademonyohan na sa mundo na andyan niya kasi nga ito na pabayaan. Kahit sa mga kabataan, dyan nag-uumpisa yan. Ngayon pala, sinungaling ka na. Mamaya matatakal dito, mga religious people pa to. Kaya huwag kang magugulat, nabanggit natin lagi sa Genesis 6, di ba? Bakit nagkaroon ng nagalit ang Diyos sa tao? So the sons of God, anong ginawa ng mga sons of God doon? Mga ligtas yun. Anong ginawa nila? Nakipamatol sa mga daughters of men. So hindi anghel yun ha. Hindi sons of God, hindi anghel yun. Kaya basta na NIV. Ano lang yun? Tao lang yun, mga anak ng Diyos, pumatol. So ayaw na ayaw ng Diyos nun. Naghahalo mo yung banal at hindi. So kaya meron tayong 6 dito. Pero again, kahit mahaba po ito, isa-isay natin yung mga importante points dito, okay? So number 1, meron ba akong yung gusto ko palang sabihin din, sa paggamit ng material, minsan kailangan mo rin ng skill. Kung alam nyo po yan, parang di mapakpok yung kamay nyo, kailangan marunong ka. Pag marunong yan, galing na yan eh. Ano mangyayari pag di ka marunong? Ito maano yung discussion kamay mo, o yung pako, bumaluktot, ulit-ulitin mo. So, ganun din ang sila just di lang pokpok ng pokpok. Amen? Okay, so number 1, ano yung mga kailangan sirain? So, verse 1 to 6, ano yung nakita? Mga pastol to ah. Ibig sabihin lang po ng pastor po is pastol nga, no? Tagapamalaga po yan eh. So ikaw yung nagpapakain, especially nabanggit dito, nagpapakain. So nidadala mo, di ba? Psalms 23, nakabisado na siya na. Ano sabi doon? The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still water. So, yun yung ginagawa ng pastol eh. Para yung tupa niya, lumaki, mapakinabangan din, pero inaalagaan niya yun, hindi kumalat. Okay? Mamatay. Ito tukoy ng pastol dito, mga leaders lang din po to. Especially din, pag spiritual, kaya nagtuturo eh. Anong mangyayari sa tao, sa sheep, sa flock, ay ang laki ng nakadepende doon kung paano sila inalagaan. Amen? Kaya maganda, nakita niyo sa Moriah, di ba? So, minsan namanghaba kayo. Masaya din eh, no? Kaya gusto ko makita niyo yun eh. Mga Baptist, King James din yun. Hindi lahat ng, Baptist, kawawang-kawawa. May paraan din kasi, Pastor Padre, matikuloso rin yun. Kita niyo naman, di ba? Kabisado yung mga
alam mo yun, English nga ang ano niya eh. Sa school nila, gano'n yung meticuloso yun. So, organisado. So, yun. So, kaya nga sabi ko nga doon, pattern natin sila eh, no? So, dapat marunong. So, kung anong klase yung pastor ngayon, magre-reflect kung anong klaseng tupa. Amen. Ganun po yan. Kaya ako, inaasahan kayo dito, maayos kayo. Diyan natin i-invest yung oras natin eh, tsaka time. Ngayon, ayoko mag-chismis, pero alam naman din ng tao yan. Si pastor, may problema rin sa anak niya. Kaya yung mga anak ko, magtyagaan nyo rin. Yung mga anak ko ngayon, umayos kayo. Amen? Kasi mamaya, banggit din dito eh. Malaki inaasahan sa inyo. Hindi nyo maaalis yun. Okay, so number 1, ano yung mga kasalanan at masamang ugali na dapat ang tawag yun, pokpokin. Yan, ayun na lang. Number 1, nakita nyo dyan, woe to be unto the pastors hanggang verse 6 to. Bilisan ko na lang. Ano yung ayaw niyan? Dyan, sinabi agad eh, destroy and scatter the sheep. Kahit po sa Tagalog, ay ginagamit po yan nagkakalat. Anong sabi nagkakalat? Bukod sa loitering. Pero pag may kasalanan ka, mali-mali ka, sabihin ko na, kumakanta, tapos ikaw yung nagpasira, di ba? Nagkakalat to, di ba? Madalas yan kahit sa New Testament eh, sinasabi ng Panginoon yan eh. Kung nagkakalat ka, pasira ka. Ngayon, magpastol ka pa, sinisira mo. Yung mga tupa nga, papakinabangan yan eh. Huwag mo nga yan kumakalat-kalat, mapapatayin ng mga wolf. Di ba? So, galit ang Diyos doon. Amen. Tuloy lang natin, therefore, that said the Lord God of Israel against the pastors that feed my people. Kasi people of God yan, ikaw yung napagkatiwalaan dyan, ayusin mo rin. You have scattered my flock. Ano ba nangyari dito? Hindi pa naman sila scattered ng panahon na to eh. Alam mo yung kwento, doon pa rin sila. Obviously, ibang scattered to eh. Isabihin, kanya-kanya na sila, spiritual. Iba, sumasama sa Diyos. Hindi, minsan minsan hindi. Ang gulo. Spiritually. And driven them away. Hindi naman sila umalis eh. Ibig sabihin, sa palabas sa Diyos, palayo sa Diyos. So, galit ang Diyos doon. Kaya, napansin nyo, may tigalosin sa akin, tingnan, alam ko anong ginagawa nyo. Diba? Kaya yung nagka-problema tayo dito. Ang hirap, masakit sa ulo kasi magkakahawa-hawahan. Ito nyo ito, nag-alala lang ako dito sa mga mapina. Ito, na-handle naman. Amen? Ganun po yan eh. Eh paano pag ikaw yung pastor, ikaw yung nagkakalat? Ngayon, yung mga impostol dyan, kaya nga inaalagaan din natin tayo kasi kung nanonood kayo ng ganyan. Si Joel Villanueva, born again din daw siya, pastor eh. Hindi naman daw siya, siguro hindi ko alam eh. Kaya matagal ng politika, sabi nga si Villanueva, kapatid daw niya si Kibuloy. Anong sinasabi sa inyo nun? Tsaka ganun din yung mga pattern niya, J.I.N. Driven them away, have not visited them. Behold, I will visit you of the evil of your doing, said the Lord. So, sabihin, itong visit pa lang, ang tagal talaga tayo eh. Yung visit, madalas pa sa Bible yan, negative yan. Bibisitahin ka, hindi ka magkakapilang. Hindi. Madalas papaluin ka. So, pwede mo sabihin din gano'n. Kaya si Pastor, nagbibisita yun ako. Nabisita nga ako nun. Pero madalas pag nabibisita, parang di ba? Madalas hindi umaaten. Yan. Kamusta ka ba? Yan. Hanggat maaari sana, hindi tayo gano'n. Pero minsan kailangan bisitahin. Kasi sabi nito, ba't di mo sila binibisita? Ikaw bibisitahin ko. So, sabihin, dahil sinasabihin mo, naalala ko si Eli, katapos ka na naman nasa Kings na naman ako. Si Eli, nga, naging anak ng demonyo yung anak niya. Hindi niya ni-restrain. Bandang huli, mga priest pa naman, tinanggal sila from the priesthood. So, ano pa? And I will gather the remnant of my flock. So, anong gagawin sa kanila ng Diyos? Anong point ko dito yun nga? Destroy and scatter the sheep. Galit ang Diyos dyan. So, importante ngayon, sa panahon natin, ano yung flock? Church yun, madaling intindihin, di ba? So, ngayon, galit ang Diyos pag may sumisira sa church. Nakikinig ba kayo? Kahit sa church, nangyayari yan. Ngayon, sa dahil naman, hindi ko alam anong nangyayari doon. Nakausap ko rin si Bad. Ikaw, naano mo ata ba? Hindi naman eh.
Hindi alam. Dito po na, may nagchichismis dito. Nakari lang, si Peter. Ano kahit sino. Nakaya, lalo anak ko, nakatapos ko ng Absalom eh. Si Peter pa yung nagsasabi, si tatay, ganyan naman yan. Ano mangyayari sa mga mahina? Naintindihan niyo ba? Galit ang Diyos doon. Yung church, dapat maayos na sigaw sisira. Nangyayari yan madalas. Minsan pa ilalim yan, pa unti-unti lang yan. Hindi naman eh. Kaya pinapakiramdaman ko yan eh. Pero again, di ko pa rin magagawa lahat eh. Pero ito yung sabihin ko sa inyo, pag may naninira dyan, alala niyo yung quote sa Deuteronomy, ano daw ginagawa yun? Naglalayo sa'yo sa Diyos. Pinapatay nga yun eh. Huwag yung papatay ha. Ibig sabihin, spiritually. Sabihin nyo agad sa akin. May chinichismis dyan, baka may, ito eh, nangyari nga sa atin eh. Pag nakita nyo na hindi naman proper yung nag-relasyon na dito. Hindi ko pa alam. Hindi ko lang papakailaman, gusto ko lang malaman, parang magabayan kayo. Nandiyan nyo ba yun? Lagi nyo, importante yung church sa Panginoon, mahal niya yan. Anong sabi sa Acts 20? Ito, sa 1 Timothy muna, 3:15. Sabi doon, yung church yung pillar and ground of the truth. Magkano katindi yun? Pillar and ground. O lahat na. Alam niyo, pag nawala yung church, salamat ka, pakinggan niyo sa, tingnan niyo pala kayo sa social media. Sino yung mga against sa bakla? Sino yung against sa bakuna? Sino yung against sa magnanakaw? Ngayon, ibang Katolik, kunwari lang yun. Anyway, galit naman talaga tao dun sa magnanakaw, of course. Pero yung kabaklaan, yun ang medyo ganyan eh. Kahit Catholic, galit yan dati. By doctrine. Obviously, di ba? Pero si Pope Francis, yan. Sino yung lumalaban doon? Yung mga nakakilala sa Diyos una. Kaya, pag ang church nawala ng hina, yung katotohanan sa society, ano yan? Malabo yan. Manghihina din yan. Kaya, pillar of God of the Totten Church, huwag mong papabayaan, huwag mong hayaang masira, at lalong huwag ikaw sisira. Intindihan niyo ba yun? Paano ka naman masisira ang church? May mga ganyan. Mga demonyo, patulong ka sa demonyo. Ewan. Pero may gumagawa nun. Pag ikaw, karnal ka na, kunwari ka, madaanan natin lahat dito matindi. Kunwari lang, may kaibigan kayong hinapakinggan nyo, baka mga Villanueva yan, ano naman yan. Iglesia ni Manalo, Iglesia Soriano. Kung may tanong ka lang, pwede ka magtanong, dapat ka magtanong. So, huwag mo nga hayaan. Yung number 1 ha, galit ang Diyos sa nagsascatter, destroy ng sheep. By the way, sabi niya sa Acts 20:28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost made you overseers. Kung pinakausap ni Paul dito yung mga Ephesians elders, mga pastor. To feed the church of God, which He hath purchased by His own blood. So, gaano ka-importante yung church? Minahal ng Panginoon, namatay siya para sa church, tapos sisirain na kung sino. So, kaya galit ng Diyos dyan. Kaya ngayon gagawin natin, yan nga, salita ng Diyos, ngayon huwag yung pupukpukin, baka duda ka lang eh. Hindi yan wakamol, alam niyo wakamol. So, salita nga ng Diyos na gagamitin natin, okay? So, sabihin, kung paano applicable, madalas sa church, kung meron kayong, alam mo na, napansin na palagay mo lang, si pastor mo sabihan mo, para kung makakaalam yan eh. Hindi mo kailangan lang pakinggan ng konti, yun lang eh. So, pero salita pa rin ang Diyos ang pagbabasahin natin. Okay, tuloy natin. Sabi dyan, kaya importante ang church, ayaw ng Diyos na magsira. Hanggang 6 to eh. Kaya sabi pa dyan, I will gather the remnant. Ngayon, kung ikaw daw ay pastor, kung pastor talaga ng pastor or pastor, ibig sabihin leader, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Huwag sa pokpok. Sabi dito, masakit to eh. Sabi, I will gather the remnant of my flock. Alala niyo remnant na naman kasi iba naloko na rin, naligaw na rin dahil sa ibang pastor, pabayaan. Pero may matitira doon at i-gather niya yon of all countries whither I have driven them. So obviously tinutukoy dito yung diaspora nga eh, nagkalat yung mga Hudyo eh. Later, pababalikin sila sa Israel, Jerusalem. Pero hindi yun sa panahon ng 1948 ha. Panahon po yun ni Cyrus the Great. Okay? So, gather sila and I will bring them again their foes and they shall be fruitful and increase. Kasi nga yung iba doon, mamamatay eh. Panahon ni Jeremiah,
Nabagat last week, Zedekiah, conquer sila, patay karamihan sa kanila. May matitira. Ayun yung naparami ulit, and then makakabalik. So may mga ako na maganda sa kanila. Pero anong application natin sa ngayon yan? Sa panahon natin. So ganun din, may mga pastor, naalala ko yung isang pastor nga na mahinang pastor eh. Maganda na yung gawain kasi maayos yung nagtayo, iniwanan sa kanya, sabay nagturo ng ano-ano. Hindi malaman kung saan ang galing. Eh, siyempre, naka-public sila, napakinggan ng ito pala tinuturo mo eh. Bandang uli, mga tao, umalis doon. Kaya bandang uli, sabi niya, napakahirap po talaga magpastor. Ayaw ko mang isarado. Kaso wala ng tao eh. Iniwanan siya. Ano mo, sakit nun. Ito yung sabi ng Diyos dito, i-gather niya, and then, nasa na yung mga pastor na loko-loko? Wala na, papalitan sila. Behold, the day, said the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. Kilala niyo yung prophecy yan, si Jesus yan. And the king shall reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. Medyo nag-fast forward sa millennium. Still, si Jesus yung, pero later kasi yung napunta sila, nabalik sila sa Judea, sa panahon ni King Cyrus, still, merong representative si Jesus doon. Kaya nga sinasabi nila, si Zerubbabel daw to. Pwede rin yun. Later sa Zechariah, ibabanggitin na naman to. Okay? In his days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and in his name, whereby he shall be called, the Lord our righteousness. So later in Jeremiah, babanggitin na naman yan. So sino na naman yan? Of course, si Jesus yung pinaka-fulfillment niyan. Kasi pag si Jesus nag-reign na, wala na siyang, hindi katulad ng ibang hari na, alam mo na, loko-loko din. Mag-aayos, loko-loko. So wala na. So siya na yung mananatiling hari sa lahat. Pero again, may immediate fulfillment to kina Zerubbabel. And sina Ezra, Nehemiah, kung alam mo yun. Therefore, behold the days, doon muna. So yun na, ang judgment sa mga pastor na impostor, yung mga mahinang pastor, papalitan sila. So ganun din tayo. Pag mahina-hina ka, ang ganda na ng ministry, ang ganda na ng pinagkatiwala sa Diyos, pinabayaan mo. Ayun, nabanggit ko sa inyo, di ba? Yung maganda standing mo sa church, tapos ang hirap ibalik nun. Niwala kayo. So, move on tayo. Next, ano pa yung kailangan pukpukin? Kaya again, bago mo makalimutan, pastor, ba't binabanatan mo yung pastor? Banatan mo na lang iba. Mamaya yun, number 3. Kaya mainip, diba? So, kailangan natin banatan kahit mga pastor na Baptist. Pag, nag-scatter eh. Tinamad mag-aral. Nagbasa ng Scofield, commentary. Ang hirap na maintindihin yan eh. Diba? Sabi ni UJ kahapon, ang hirap niyang major prophecy na yan eh. So, umpisa lang yun. Hindi mahirap yan. Ito nga, major tayo ngayon yun. So, huwag kang tamad. Amen? Hindi ka magkakalat po yun. Pag tamad-tamad, may mali naman talaga. Doon lang naman pupupuin sa bagay na yun eh. So, ganun ang ginagawa ni Jeremiah mamaya at ng Panginoon. So, ang gamit natin, salita ng Diyos. Ano pa? 7 to 16 po. Hulaan nyo to. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that they shall no more say, the Lord liveth, which brought up the children of Israel out of the land of Egypt. So, kung pamilya kayo sa Bible, paulit-ulit yan, di ba? Ito ang Panginoon na nag-alis sa kanila sa Egypt, paulit-ulit. Bakit kaya? Ba't pa paulit-ulit yung bagay? Para maalala, hindi makalimutan, kasi yun ang Panginoon, gano'n siya makapangyari. Alam, paano mo nga naman naalisin yung alipin doon sa bansang yun? Walang ibang way kundi sa kamay ng makapangyarihan Diyos, kaya pinapaulit. Pero dito, sabi dito, hindi na lang magiging gano'n. Bakit? Si dati kilala ang Diyos na nagtanggal sa kanila sa Egypt, pero ngayon, the Lord liveth, which brought up and which led the seed of the house of Israel out of the north country from all the countries whither I have driven them, and they shall dwell in their own land. Kasi,
panahon ni Jeremiah, hindi pa sila nagkakalat, pero later kakalat sila, pero ibabalik nga yung remnant. Ibig sabihin, ano mas magaling? Ano mas mahirap gawin? Yung from one nation, aalisin mo doon, o galing sa maraming nation, ibabalik mo doon sa ano? Yung mas magaling doon. Na-imagine niyo ba? Paano gagawin ng Diyos yun? Kung mahirap yung ginawa niya sa Egypt, mas mahirap yung gagawin niya yung ano. Di ba? Paano mo pabalikin yun? Ngayon, itong mga style kunwari sa Middle East, kaya nagbalikan naman yan kasi may incentive po yan. Hindi nyo alam. Bibigyan sila ng magandang lupa, protektado daw sila, pero syempre, nakakabahan ka doon, nakakalaban doon eh. Incentive po sila doon, basta hudyo ka, kaya pumunta ka. Kaya ang dami nagbalikan dyan. Hindi spiritual, ano po yan. Wala spiritual revival dyan. Huwag yung maniniwala doon. Anyway, anong point dito? Mine heart within me, ito po hanggang 16. Mine heart within me is broken because of the prophets, and my bones shake. Ito si Jeremiah to Pag naalala nyo itong mga pastor na to, prophet, nanginginig siya. I am like a drunken man, and like a man whom wine not overcome. Alam niyo yung parang lasing. Pero hindi siya naglalasing. Ibig sabihin niya, parang gano'n, parang siguro, didishearten na siya. Like a man whom wine not overcome because of the Lord and because of the words of His holiness. Kasi nakikita niya ang contrast ng kalokohan, wickedness ng mga Hudyo. Then yung Diyos, banal naman. Nasa gitna siya. Hindi naman pwedeng babyin mo to, mahal kayo ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, galit na eh. Kaya ang hirap maging lingkod ng Diyos, nakita niyo yun? For the land is full of adulterers. Ayan na. Bakit siya? Hirap maging lingkod ng Diyos, no? So, ang Diyos ay banal. Tulungan mo to, mga loko-loko. For because swearing, ano yung swearing? Dalawa yan eh. Kahit sa New Testament, sa Bible yan eh. Ano yung swearing? Isa yon, sumusumpa. At isa yung nagmumura. Saan nagkatagpo yung nagmumura sa sumusumpa? Ano yung bakit mo ginagawa yon? Anong common sa kanila? Yung point natin eh. Ba't ka pala mura? Sinong naunguna sa'yo? Yung laman, di ba? Ganon din yun. Pag ikaw ay, I swear to, parang si sino ba ito sa Lala? Sa Pira, tawag natin, di ba? Maniwala, sabi ng pastor, ang mahal na mahal kong gawain ng Diyos. Ano mo, no? Okay na. Hindi naman pala totoo. Hindi ba galit din ng Diyos doon? Amen. So doon nagkatagpo yan. Kaya ang point natin dito, kanina adultery, swearing, and then, ano pa dito, profane. Alam niyo yung profane? Hindi yan yung bala sa, lighter, Ano yung profane? Butane ba yun? Hindi, profane. Ano yung profane? Hey, profane is, ano yung profane? Nalala ko si Iso, di ba? Tinawag siyang profane sa Hebrews. This profane person. Anong ginawa ni Iso doon? Hindi yung hirap. Ano ba ginawa by the way ni Iso? Ng masama? Yung birthright lang niya, di ba? Gutom na ako. Ano tong birthright ko? Ito na. Sa'yo na yung birthright ko. Akin na yung pagkain. Kaya ang tawag sa kanya sa Hebrews, lest there be any fornicator or profane person. Ano yung fornicator? Alam nyo na, di ba? Mga bastos yan. Malaswa. Hindi. May pagtalik nga. Hindi naman asawa. Ba't kinumpara sa Iso doon pagkain lang. Sinabi, who for one morsel of milk sold this birthright. Ganito po yan. Pag naumuna sa'yo laman, tanga-tanga ka talaga. Bituin mo yun. Birthright mo yun pinagbenta mo sa isang maliit lang na Kaya anong kapareho na sa fornication? Ganun din.
Pag nag-fornicate kayo, magandang bagay yung hinahanda sa iyo ng Diyos, pinagpalit mo lang. Amen. Sa isang masaya ka sa sandali lang. Maintindihan niyo? Parang si Iso. O ano ngayon ang balik tayo dito? Yung prophet and priest, iniasahan niya, mga spiritual yan, profane. Bastos din. Yea, in my house I have found their wickedness, saith the Lord. Saan tayo dito? Sa 16, whereof their way shall be unto them, slippery ways in the darkness, they shall be driven on. Ano yung driven on? Nasagasaan, fall therein, yung ginawa nila, malalaglag sila doon, I will bring evil upon them, even the year of their visitation. Yung visitation na naman, no? So hindi agad-agad yung parusa eh. Pero darating yun. Kaya napansin nyo ba, galit ang Diyos. And I have seen fallen the prophets of Samaria. They prophesied in Baal, caused my people Israel to err. So dahil sila yung mga, sabihin ko na, carnal po yan, carnality. Galit na naman ang Diyos dyan. At ang hirap, bakit mahirap yan? Nasa Muraya tayo last Sunday, di ba? Ano yung binanata ni Pastor doon? Alam nyo, ang hirap dyan, ang hirap talaga i-deal niyan eh. Kasi sabi mo, lalaki ako eh, ganun talaga lalaki. Babae ako eh, syempre, ganyan. Ang hirap po i-deal niyan. Amen. Napansin ako, yung napansin ko eh. Yun ang, ano kasi sabihin, wisdom ni Pastor. Wala eh, parang, magpaka-spiritual ka, yun ang lalaban dyan. Salita ng Diyos, kaya pansinin nyo, lagi pag ganyan ang topic, pukpukan yan. At ang hirap kasi nga, again, yung pastor, meron ding passion, di ba? Meron ding, hindi kami dyan, foreign dyan eh. Yung talaga mahirap dyan. Kaya again, number 1 na pinupukpok, yung mga sumisira. At pangalawa, carnality. Hanggang tumanda tayo, yan ang preaching. Yung people, kaya gabi nga sa iyo, itawid niyo yung dyan, mag-asawa kayo, maayos, faithful, and then, hindi nyo maging problema yan. Huwag yung pangunahan ng Panginoon. Amen? Amen. Kayong malande, huwag kayong mauuna dyan sa ganyang bagay. By the way, ito nga, ibang to eh. Pero nabanggit ka rin, adultery. Yun din yun eh. Naalala mo yun sa works of the flesh, adultery, fornication, wickedness, ayan, dito rin yun eh. Profane, yan din yan. Kaya galit ang Diyos dyan. Kasi nakakasira yan sa atin lahat. Tandaan nyo po yan. Wherefore their way shall be unto them as slippery ways. Nabanggit ko na ito, no? So, parang madulas daw na, no? Isabihin, ang dali lang malaglag. Malala niyo yung malaglag sa tulay. Hindi ko na kwento ulit, ha? And I have seen fall in the prophets mismo. Konting lang, sumasamba sa Diyos. Mamaya, sumasamba na kay Satanas na. Ano nangyari yun? Ito yung mga false teacher ngayon. Ganyan yan eh. Kapag next tayo doon. Masamba rin daw. Jesus na long hair. Amen, amen pa. Iba na yun eh. So, minsan ang daling mag-slide doon. Lalo pag ito, mga papanilan, mga false teacher. Masaya pa dyan, tinatapos tayo ha. Sa ano pa rin tayo. I have seen also the prodigies, a horrible thing. They commit adultery. Binanggit na naman yung adultery. Walk in lies. They strengthen also the hands of evildoers. Paano mo gagawin yun? May gumagawa ng masama kunwari dito. Paano mo papalalakasin siya? Ano yun? At ito mga kumpanya ngayon, sa mga bakla na naman. Ito parang may bagong mababatas na naman. Oh. Nagsawa na si Tibero siguro. Bakla ba yun? Yung kagandahan something. Itsura pa lang eh. Oh. Hindi na nagsawa itong mga to. Ngayon, masama ngayon, galit ang Diyos dyan. Paano lalakas ang loob niya mga yan? Ganun, to suportahan. Kaya po, isa yan sa mga ingat-ingat tayo. Kasi pastor, hindi naman ako bakla eh, pero ba't sinusuportahan mo? Sabi kasi may kaibigan kayong ganyan, anong ginasabi mo? Hindi ka nakikinig. Hindi sinusuportahan. Lalakas ang loob niyan. Amen. Ay, magnanakaw. Gawin mong biro-biro yung pagnanakaw. Ay, okay lang pala sa kanila eh. Ito, binabanggit dito, yung mga simpleng bagay na rin. Huwag mag-short yung babae. Isa ka pa. Pinost mo pa. Lalaki, ganun din.
Kung ano man yung pinopost nyo, sinusuportahan nyo yung bagay na yun, kaya nyo ginagawa yun. Kaya galit ng Diyos sa Romans 1, ganyan na ganyan yung tema din. Not only have pleasure in them, but also pleasure them and do them. Ibig sabihin, hindi nga ginagawa mo, natutuwa ka naman sa gumagawa ng mali. Kaya galit din ng Diyos dyan. Amen? Carnality, pinupukpok yan. Huwag niyong personalin mga bata. Matutuwa kayo pag nakalagpas kayo sa ganyang bagay. Mahalin yung pastor nyo. Salamat pastor, buti na lang. Pinukpok mo yan. At yan, nandiyan natapos yan. Di pa nga, sa Sodom and ba't nakumpara sila sa Sodom? Ganyan yung Sodom and Gomorrah, yung pinaka-carnal na talaga. Alam nyo naman na yan. Therefore, the said the Lord of hosts concerning the proud, behold, I will feed them with wormwood. Yun yung medyo judgment sa kanila. I will make them drink the water of gall. So, parusa na sa kanila yan. Alam niyo yung gall? Mapait yun. For from the prophets of Jerusalem is profaneness. Paulit-ulit yung profaneness, no? Gone forth into the land. Nagkahawa-hawa na. The carnality. Number 3. Ito medyo hanggang matapos na to. Saan paggalit ng Diyos at dapat pukpukin? Ito magkaiba po yung mga kasalanan sa labas, sa loob, ng church. So ganun din, pinupukpok natin dito. Pero doon, kahit wala dito, no, ibig sabihin, kailangan natin pukpukin. Hindi, para maintindihan natin masama yun. Masama ba yun? Yun ang pangit. Pag preacher gano'n, nagdududa ka. Mahinang preacher yun. Yung mga galing magsalita lang, pero pag duda ka, hindi mo malaman. Anong position ni pastor sa ganyan? Ako. So, anyway. Tuloy natin, nasa ano to? Sa palagay nyo, nasabi ko na kanina eh. The say the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you, that they make you vain. Ano yung vain? Magiging wala kayong kwenta. Karamihan po ng Christian groups ngayon, ganyan, walang kwenta. Hindi naman ligtas, pa-Bible kunwari. Para saan yun? Kaya dalas dumaan sa akin ng mga iglesia Manalo Soriano eh. Ang gagaling magbida eh. Si Rason, mga kapatid, yun to, huwag doon tayo dyan. Mahal ng Panginoon ang iglesia niya. Totoo naman. Pero pag alam nyong diligtas yan, false teacher yan, huwag kayong makinig. They speak a vision of their own heart. Kaya may mga doktrina sila, hindi mo alam, wala sa Bible yan ah. Yun ang sinasabi sa kanila ng, talaga namang nasa boses ko na ito problema eh. Ay, nako. Yata na church na matagal. Check. Ay, nako. Ano ako? Ayan, yung mga false teacher mo, false churches. Saan nila nakakuha yung tinutuho niya? Si Jesus, tao lang. Saan nila nakakuha yun? Kahit napakaraming proof sa Bible siya ay Diyos. Ba't pinipilit nila yun? Saan nila, nasa puso yun? Ay, hindi posibleng Diyos yun kasi tao nga sabi. Nakita mo yung tao siya, nakita mo yung Diyos na, yung sinabi sa Bible na tao siya, nakita mo. Yung sinabi yung sa Bible na Diyos siya, hindi mo makita. Ba't ganon? Kasi po alam niyo lahat ng false teaching, false churches, lahat binababa si Jesus. Amen. Hindi man siya ibabang baba, binababa pa rin. Kaya iba naman, si Jesus daw maliit lang na Diyos. So kasi binubulungan sila ng puso yun, ba't hindi pwede yun? Kasi parang mga Hudyo din, kung alam nyo ng anti-Judaizer natin. Galit na galit kay Jesus yan kasi gusto nila, sila yung nasa posisyon ni Jesus. Kaya sa makikita sa mga to, kaya maglilingkod tayo sa Diyos, dapat ano ka, pa-under ka sa Diyos, salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya mo pukpukin yung puso mo. Kaysa naman magkaganito ang katulad na, nilabanan lang yung salita ng Diyos. And they stay still unto them that despise me,
The Lord hath said, ye shall have peace, and they say unto everyone that walketh after the imagination of his own heart, no evil shall come upon you. So, parang chapter 7, ilan na chapter na yung ganyan di ba? Hindi, walang mangyayari sa atin. Kasi sinasabi ng mga propeta nila, okay lang kayo, ang Katoliko kayo, okay lang kayo, iglesia naman, okay kayo. Samantalang di nga ligtas. Mga bakla, okay lang yan. Nagdanakaw, okay lang yan. Masama sa Diyos-Diyosan, okay lang yan. Sinungaling ang point natin dito, number 3, kailangan pukpukin yung mga false teacher, false prophet, false religion. And then fake religiosity. Yan yung medyo applicable sa atin na pwede mangyari dito kahit ligtas ka, pabida ka lang, hindi totoo yung spirituality mo. May mga ganyan kasi kahit sa Baptist eh. Makita, pag andito sa church, spiritual kunwari, yan ang babanatan natin dito. Kaya binabanatan po yan sa pulpit ng salita ng Diyos. Ano pa? Sabi niya, for who withstood the counsel of the Lord did not perceive and heard this word. Sa Tagalog, sino ba nakikinig sa atin? Para si Elijah din, no? Tsaka sa Isaiah. Yun ang tanong po ng mga lingkod ng Diyos eh. Kaya ang hirap minsan mag-praise, nakikita mo yung mga mukha ng mga tao, pag magkakakilala tayo, di ba? Nakaka-discuss ito na. Ito, hindi naman eh. Who hath marked His word? Isa yung mark His word. Hindi lang mark na sulatan ha, isa rin yun. Isabihin talagang ginagalang yung salita ng Diyos, inaalam mo yung ibig sabihin niyan, inaalam mo kung nasaan. Sino daw yung gumagawa nun? And heard it. Parang wala. Kung meron konti. Behold, the whirlwind of the Lord is gone forth in fury, even a grievous whirlwind. Twister. It shall fall grievously upon the head of the wicked. So basically, paparusahan yung wicked. Pero, balik tayo sa banang galing itong mga to. The anger of the Lord shall not return until He have executed, until He have performed the thoughts of His heart. In the latter days, He shall consider it perfectly. Kaya po, nakita nyo ngayong pinakahuling libro, Revelation, nandiyan lahat ng parusa eh. At pag di ka pa na-convince niya na, uy, nakakaingit naman yung mga mayaman, yung mga sisi parang pwede yata yun okay na tayo kasi ligtas kunwari din. Yung sinasabi po dito, kaya doon yung mga judgment sa bandang huli, sa ngayon, di pa nagkakaalaman. Later, magkakaalaman kung alam niyo yung Revelation. At tayo, malalaman yung laman ng puso natin. I have not sent these prophets, yan na, yet they run. Ano yung tumatakbo? Tumatakbo ba yung mga prophet? Medyo gagawin tayo ng konti po ha. Kalahati pa lang tayo eh. Natapos ko lang din sa Kings. Sino tumakbo doon nung namatay yung si Absalom? Kilala nyo? Sino magaling? Dalawa yun. Kalimutan ko rin. Sa dalawa yun. Si Hushai ba yung... Hindi, yung prophet pala yun. Parang ganun ang pangalan eh. Basta dalawa yun. Sabi niya, ako natatakbo. Sabihin ko na. Sabi ni Joab, hindi. Itong isang tumakbo. Tumakbo na to. Sabi niya, sige, ikaw na rin tumakbo. At ano sabi sa kanya, nakikita tumatakbo si ano ata yan ah. Kalimutan yung pangalan eh. Bakit tumatakbo itong mga tao? Meron siyang dalang? Sabi doon, tidings or mensahe. Kasi sabi ng Panginoon dito, hindi ko naman sinugo yan eh. Ito yung mga false prophet eh. Si Kibuloy, siya daw yung tagapagtusip. Si Manalo, si Soriano. So wala naman silang mensahe galing sa Diyos. Ano sabi dito? Yet they run. I have not spoken to them, yet they prophesy. Nagpipreach din. Wala namang sinabi sa kanila sa mag-preach. Sino nagsabi nun? Sino sa palagay nyo? Kung di ligtas yan, ano sinasabi niya sa mundo? Kalaban lang yan, nagpapagulo lang yan. Kung duda pa kayo, sinabi sa Bible yan, marami dyan, naghahangad lang ng praise of men, lalo pera. Kung medyo tumanda-tanda kayo, maintindihan nyo yan. Pera-pera yan. Alam nyo yan. Maintindihan nyo yan. Kasi yung mga dami na nagpapaloko eh.
At kung ano yung gusto marinig ng tao, yung inaaral nila, gusto nila ganyan. Ayun ang pipreach ko, isikat sila, mamali. Hindi, pasok ang pera. Kaya nakikita niyo ba kung bakit galit ang Diyos dito? Sa halip na maligtas yung iba, madaling maligtas, hirap na hirap. Kasi bait nun eh. Oo nga, hindi mahirap, matalino pa. Pero yun nga, yung maganda sa katotohanan, pag dineliver mo yan, yung mga kasinungalingan na yan, laglag lahat yan. Kung alamin mo yung katotohanan, at matapang ka rin. Tuloy ko lang to, but if they had stood in my counsel and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way. Yung pala eh. May paraan naman. Imagine mo, may loko-loko dito. Laseng ko dyan, magnanakaw. Sino magnanakaw doon? Si Bilineko dyan. Si Abante, nakasangkot eh. Sino ba? Si Jinggoy na lang, yung sigurado tayo eh. Ewan ko lang ngayon, may pag-asa pa yun. Kasi sinasabi dito, magnanakaw yan, si Raul yan. Kasi sinasabi sa kanya ng Diyos, kung may nagturo lang dyan, hindi magkakaganyan yan. Nakita niyo ba yun? Kaya galit ang Diyos din. Kung church rin kayo dyan, wala na nangyayari. Paggulo pa kayo. Naintindihan ba? Magtuturn sila eh. Saka sa mga maling gawi. I am a God at hand. Ito, hindi nyo nabasa to, no? Hirap kasi. Sobrang simple, hindi nyo nabasa. Am I a God at hand? Ibig sabihin, siya ba ay Diyos lang sa malapit? Said the Lord, and not a God afar off. Ano ba ang Diyos? Yung di pa siya nakakaabot sa ibang passages, sabi niya, maikli ba ang kamay ko? Yan, sabi niya eh. So, ang Diyos ba, pag nagsak na, loko po yung tatay ko, hindi na makakaliligtas siya, bahala na siya. Ay, ang kamit bahay natin dito, yung soul winning dito, loko. Maikli ba ang kamay ng Diyos? Mahina ba siya? Ay, malayo yan, sa Bulacan. Ay, natin abutin yun. Isang oras lang yun eh. Nakakuha niyo ba? Can any hide himself? Sorry, hanggang doon lang sa 23, no? Actually, hanggang 22 lang. So, false teachers, fake religiosity, galit ang Diyos dyan. Kaya, pansinin niyo, pupukin natin yan. Kasi nakakasira yan. Ang laking kasiraan yan. Kaya ang daming atheist ngayon, nakita na yung peke pala yung Catholic, matagal na pinipreach na peke yan eh. Huwag mong itapon lahat ng Christianity dahil peke yung isang kulto. Kulto nga yan eh. So nakakasira po yan. Ulitin ko na, number 1, ang galit ng Diyos, mga pastor na nagsisira, nagkakalat, carnal, false teacher, may 3 pa po. Bilisan ko na lang. 23 hanggang 28, am I God? Yan. Basa natin. Can any hide himself in secret places? Sino magaling magtaguan dito? Dati kasi may ilaw na lahat eh. Kami pag may brownout sa panahon namin, sarap magtaguan. Lalo ako, may team ako, hindi mo makikita. Pero pag may kasalanan kayo, tatago mo ba? Eh madalas yan, kasalanan niya eh. Pero tanong ng Diyos dito, saan ka magtatago? Do not I feel heaven and earth? Say the Lord, I have heard what the prophet said, that prophesy lies in my name, saying, I have dreamed, I have dreamed. Yan na naman. Sino yan? Si Pacquiao. Marami pang ibang ganyan. Gabay ko study kami dati. Anong kwento na itong mga ito? Sari-sari. Sinabi niya, nakita ko po si Maria. Nakita ko si Pope nasa impyerno. Tama naman yun, pero hindi mo kailangan makita yun. Pinakita ng Diyos sa'yo. Ang daming ganyan. Lalo mga Pentecostal, ang hilig nila sa ganyang invento. I have dreamed. How long shall this be in the heart of the prophets that prophesy lies? So yan pa lang, alam mo na, pag puro pinakita sa akin ng Diyos na ganyan. Alam mo nang mali yun eh. Bakit? Pansinin mo, bahira may di na baptist siya pag ganyan eh. So binibira din yan. Hindi ganyan tayo. Hindi natin makita yung mga ganyang bagay. Kasi dito na yung salita ng Diyos. Amen.
Paano yan? Makikita ni Papa, batid ng Diyos sa'yo dito, salita ng Diyos lang. Pansinin natin dito. Which think to cause my people to forget my name by their dreams. Kasi nga ano, ikaw napanaginipan ko. Anong tingin mo sa taong yun? Parang balan-labanan eh. At ngayon, sa halip na magbasa sila ng Bible, ano sabihin? Pastor, baka may sasabihin ka ba? Ano sinabi ng Diyos sa'yo? Kaya ngayon, kanina nagtitiwala yung mga tao, at tanga-tanga rin, doon na lang kung sino nagkwento ng ganun. Iba sa inyo, hindi pa alam kasi yan eh. May makikinig kayong ganyan ngayon, maganda, sinasabi ko na sa inyo, si Pacquiao ganyan. Paano dyan? Ilala rin tayo, di ba? Yung mga to. Ano sasabihin na pa dito? Ang ganda nito eh. The prophet that had dream, let him tell a dream. O yun naman pala, pastor, pwede naman eh. Hindi, basahin mo yung buo. And he that hath my word, let him speak my word faithfully. Amen. Nakita yung comparison, makangarap ka lang. Sige, sabihin mo lang yung pangarap mo. Mga niwala sa'yo, tanga. Andito na yung salita ng Diyos eh. I-preach mo lang daw ito, buong katapatan, andito naman na yan lahat. Ano bang kulang? Kaya ba, ang daming inimbento kasi boring sila. Kasi hindi nga ligtas eh. Nabubuhay sila, pansinin nyo. Dami na yung naka-counter na ganyan. Pag Bible, ayaw. Pag negative, ayaw. So, parang binibaby, binobola-bola. Ano palang ano natin dito? Ang point natin dito hanggang ito na. Ang point natin dito, galit ang Diyos, pinupokpok dapat yung mga liars and pretentious idolaters. Kasi nga, sabi nga sa inyo, kung ano kwento sa inyo, bata, pinapahalik ng lola niya sa... Nag-iinit ako pag nakakita akong ganun eh. Awawa. Eh buti, isa, dalawa lang yun. Gano'ng karaming niloloko ng Catholic. Tsaka basically lahat din eh. Iglesia ni Manalo, kung galit sa Catholic yun, isa pa naman sila. Iba rin yung kalokohan nila eh. Diyan pa ba kayo? Amen. Sa pinupukpuk yun, hindi yun inahayaan na basto, bayaan mo na sila. Ba't pabayaan? Nusgan nga sila ng Diyos eh. Usgan din natin. Tama lang, sa tama. At balik tayo sa atin, yung mga applicable sa atin. Yun nga, yung fake religiosity. Yung iba sa inyo mag-preach. Kaya sinasanay ko kayo ng katotohanan lang. Kung di mo alam, di mo ka mag-pretend. Kasi masasanay ka dyan eh. Yan, preaching class tayo pag nakapansin kita ng, ito makapagsalita lang eh. Makapambola lang eh. Hindi tayo gano'n. Amen? Liars and pretentious idolaters. Tuloy lang natin. 29. Ito na yung ating verse, no? Kaya niya nasabi yan, sandwich yan, yung mga false teacher, tsaka yung mga sinungaling. Kaya sabi niya, hindi ba ang aking salita ay gagaya ng apoy at ng hammer that break into the... Kasi may paraan, may pamamaraan para tayo kung sino man yan. False teacher, may panlaban dyan, salita ng Diyos. Pag may matigas ang ulo dito, salita din ng Diyos. Ikaw din, salita din ng Diyos. Pero ang napansin ko dito sa 29, 30, natuloy ko lang Therefore, behold, I am against the prophets na naman. Pero this time, ano yung description sa mga prophets that steal my words, everyone from his neighbors. Alam niyo, steal? Ninanakawan. Ano sinanakaw? Yung salita. Paano naman yung sinanakaw yung salita? Paano nanakaw yung salita? Ha? Paano nanakaw yung salita? Yung sabi dyan eh, galit ang Diyos sa mga prophets na ninanakaw ang mga salita, ang aking mga salita sa kanyang mga kapitbahay. Ganyan yung King James Seminar, hindi ko maasikaso. Yun yung pinaka doon, di ba? Pag sinabi ng Diyos, ganito, tapos, hindi yan, palitan mo yan. Di ba? Yung hell, inalis po yan sa maraming modern translation, yung blood, yung sodomite, ang dami inalis dyan eh. So, pag inalis nila salita ng Diyos yun, ninakaw nila sa atin yun.
Sa halip na maintindihan mo ng lubos yung sinasabi salita ng Diyos, kasi salita nga ng Diyos yan eh. Kasi sensor mo. So kaya yung mga yan, mga reprobate po yan, nagbabago ng Bible. So again, para natin pukpukin. Kaya puro King James na kayo, puro King James. Eh, iba natin kilala nga eh. Nagdi-drift na dyan. Isa sa pinagkakilala natin eh. King James lang tayo. Unless may mga maganda, hindi mangyayari yun. Hindi na ulit. So yan, galit din ng Diyos sa magnanakaw, especially sa spiritual things. By the way, naalala kayong Judaizer, di ba? Itong si Netanyahu, nagano na naman. Nag-speech na naman. Eh, sila daw yung pinili ng Diyos at kaibigan namin yung mga Kristiyano, plastic yun. Sabihin niyang Jesus is Lord, sige. Naniniwala pa ako sa hindi niya sabihin yun. Ninanakaw ng mga Hudyo, mga faking Hudyo, yung mga pangako sa atin ng Diyos. Alam niyo ba yun? Yung mga turo ng mga yan. So, galitan Diyos, huwag na nakawin salita ng Diyos. Last, dito sa Thebes, behold, I am against them the prophesy false dreams, said the Lord, and do tell them and cause my people to err by their lies. So, ganyan na yung tema last time, di ba? By their lightness. Ano yung lightness? Bago ba yan sa atin? Medyo, no? Masama ba maging light? Ano yung light? Ilaw. Okay yung ilaw. Pero may tinatawag na lightness na kabaliktaran ng mabigat. Pag heavy, light. Diba? Heavy, mabigat, light, magaan. Eh, ano naman masama sa magaan? Kung sa bike yan, maganda yung magaan. Diba? Yung gitara, maganda siguro magaan. Pero, yung mga bagay na solid, mabigat yan eh. Salita ng Diyos, mabigat yan. Ang ginagawa nila, kaya may tinatawag silang Baptist light. Pang-asal po yun. Kaya maganda illustration dyan eh. So, ano may light? Kasi yung isang pastor narinig ko eh. Alam niyo ba yung mga light? Ano yung mga light ngayon? Sunmig light, di ba? So, okay mag-sunmig. Pero ang sabihin kasi sunmig light, ibig sabihin hindi masyadong matapang. Yan. So, ayaw naman natin alak yun eh. Pero yun ang ibig sabihin, binawasan mo ng konting tapang. Yan. So, ganito na yung kwento dito. Dito naman, mabigat ang salita ng Diyos. Yung iba gusto, magaan lang. Kaya iiwasan nila yung mga topic na alam nila maraming, parang last time, tingle. Yung ano lang. Eh dito raw, may nagsasabi ko dito, maso na nga, sigaw-sigaw eh. And by their lightness. So, tingnan nyo yung lies at saka yung lightness. Pinag-isang ano niya, ibig sabihin, pareho negative yun. Obviously, kasinungalingan, masama. Pero yung lightness din, minsan masama rin yan. Kung talagang mabigat yung mensahe, ba't mo gagawin light? Diba? Ganun din, pag sinabi nilang water down, anong sabihin nun? Well, may juice kami dyan eh, sabi ni Macy sa akin. Eh, di ba dagdagan tubig to? Okay lang, juice lang yun eh. Pero minsan gusto mo, solid. Depende sa may gusto nung ano. Water down, ginadagdagan ng tubig. May malabnaw na. Nandiyan pa ba kayo? Gusto niya malabnaw? Depende nga. Pero gusto mo lang talagang chocolate, lagyan ng tubig para madami makainom. Ganyan po yung Christianity kasi. Sa totoo lang, gusto nila maraming, hindi mga mababaw lang itong mga to, okay na to. Kaya Bible light, lightness, yet send them, inulit lang hindi naman ang Diyos na nagsugo sa kanila, nor commanded them, therefore, they shall not profit these people at all. So, walang pakinabang daw sa mga salita ng Diyos na minatter down, saka sa mga propetang ang gusto nila, yung sarili nila. Hinahanap nila yung comfort ng tao. Tuloy lang natin. By the way, ang natin, yun pa lang, tapos tayo doon. Thebes, yan, mga Thebes yan. Ibig sabihin, ninanakaw nila yung katotohanan sa mga tao. Sana na lang, ipangaral na lang. Last, 33 hanggang matapos, malapit na. Ano to? Sa paggalit ng Diyos, dapat pinupukpok.
And when these people, or the prophet, or the priest, shall ask this saying, what is the burden of the Lord? Ito, explain ko lang kasi paulit-ulit, napansin nyo kanina, di ba? Ano yung burden of the Lord? Ano ba yung burden? Pasanin or kabigatan. Madalas pong sinasabi sa Bible, mga prophets, the burden of the Lord which came to Jeremiah, Zechariah, kung sino man yan, Haggai. Ano yung sabihin nun? Kabigatan. Pero hindi na kabigat, the burden of the Lord eh. Parang dito, sino nahirapan mag-church dito? Wala siguro, sinundo kayo eh. Sino nahirapan dito? Alam yung burden, ito yung mga bagay na yun, mga kabigatan natin. Pero, especially, burden of the Lord, yung mga spiritual. So, positive po yan. Diba, kaya nga yung paulit-ulit sa mga prophets, the burden of the word of the Lord that came to ganyan. And then, sasabihin niya, di ba? So, kahit mabigat yon, yung bigat na nasa kanya, di sasabihin niya kasi yun yung mensahe ng Panginoon. Pero dito po sa passages na to, hanggang matapos, negative siya. Ginawa siyang negative, hindi dahil negative siya talaga, kundi dahil sa paggamit po ng mga tao. Nakikinig mo ba? Mapapabalik tayo sa kanila mga false teacher. Ang mahal na mahal ko talaga ang gawain ng Panginoon. Kaya basta gamitin nyo lang yan. Ano ba? So sa salita lang pala. Pero kung may bigat talaga sa iyong gawain sa salita ng Diyos, anong attitude mo dyan pag totoo? Una, hindi mo sisirain. Amen? Hindi mo pag-iiwanan, hindi magsasawaan. Kaya ito, pinagbawalan po sila dito. Isa-isahin natin ha. Isa-isahin natin. And when these people or the prophet or the priest shall say unto thee, sino dito? Either yung mga tao kay Jeremiah. Nalala ko sa Ezekiel, ganito rin yung mensahe ng Diyos kay Ezekiel eh. Pag may lumapit sa'yo, huwag mo nang paniwalaan. Mundukoy ka lang niya, nangyari kay Jeremiah yun. Sabihin na, what is the burden of the Lord? Kunwari, propeta si Joshua. Joshua, ano ba sinasabi ng Diyos? May Bible study tayo. Kunwari, sabi dito, thou shalt not say unto them what burden. Thou shalt then say unto them what burden. Nag-isip ba yun? Tanongin mo ako, anong salita, anong gusto nang sabihin ng Diyos? O kaya si Pilato sabi ng Panginoon, katotohanan, ito ang katotohanan. Anong katotohanan? Ano yung sabihin nun? Ha? Anong walang tiwala? Anong katotohanan? Gusto mo bang marinig ang totohanan? Diba? Nalala si Pilato? Ito ganun din eh. Jeremiah, ano bang sinasabi ng Diyos? Anong sinasabi ng Diyos? Anong burden? I will even forsake you, say the Lord. Iiwanan na kayo ng Diyos. Tatanong-tanong ka pa dyan. Kasi wala ang tiwala sa kanila ng Diyos. And as for the prophet and the priest and the people, and they said, burden of the Lord, I will even punish that man. Pag may nagsabi raw ng burden of the Lord, yung tao nagsabi nun, paparusahan. Paulit-ulit po ito dito na matapos. Ano yung sabihin niya nun? Kasi mga papagkunwari na kayo eh. Kaya yung medyo point kanina, yung fake religiosity. Nakakapundi yun, di ba? Kung natin dito, merong makaka-relate kayo sa example eh. Nga dito merong masalita ba? Pastor, mahal na mahal ko ang kaluluwa talaga, Pastor. Parang yung ano dito, di ba? Pastor, ganun preaching nyo talaga. Tuwa naman ako, totoo sana. Mahal na mahal ko ang Panginoon, puro salita. May soul winning tayo, nasa na kaya si kapatid? Ba nakakabuisit yung lahat? Next week na naman, ganun na naman. Peke pala. Pwede ba huwag ka na lang magsalita? Parang kasi sabi ng Diyos dito, yan ang burden of the Lord. Tumigil ka, parang ginagano niya eh. Everyone say never answered and what said the Lord spoke. Ano ba sinasabi ng Diyos? Di ka naman nakikinig eh. The burden of the Lord shall you mention no more. Huwag ka na magsalita, huwag mo na sabihin yan. Everyone's word shall be his burden. Gawin mo na lang, dapat mong gawin. Kung talagang gusto mong gawin, gawin mo na. May salita. For you have perverted the words of the living God. Yun pala yung dahilan.
Kaya last point natin, ano dapat pukpukin? Anong klaseng kasalanan? Perversion of the truth of the Word of God. Kahit magkakapatid tayo, yung tabas ng bibig mo, kasanungalingan na. Mamagaling ka dyan. O, pukpukin natin yan. Alam yung pervert, di ba? Binabaliktad, sinisira, kinukurap. Kaya binanggit na naman yun, living God. Buhay ang Diyos, huwag mong lukuhin. Siyang Diyos ng army. Malakas siya. Lukuhin mo ba siya? Thou shalt say to the prophet, what hath the Lord answered thee, and what hath the Lord spoken. Paulit-ulit lang to eh. Kasi iba nga, ang kulit eh. Ano nga dapat namin gawin? Sinabi ko na! Ano nga dapat namin gawin? Naasal na lang. But since you say the burden of the Lord, therefore say the Lord, because you say this word, the burden of the Lord. I have sent unto you, saying, ye shall not say the burden of the Lord. Huwag mo na sabihin yun. Hindi bagay sa'yo. Parang ganun. Therefore, behold, even I, ako nga, will utterly forget you, and I will forsake you in the city that I give you and your fathers, and cast you out from my presence. Yan ang ginawa sa kanila. Mga pagkunwari. And I will bring an everlasting reproach unto you. Ang tigas ng ulo nyo. Peke pa kayo. Hanggang ngayon, yung mga Hudyo na yan, ako, sinusubukan paniwalain tayo. Pag alam mo Bible, di ka may niwala doon. Pero ang dami dyan, kahit mga Baptist eh. The-travel pa yun sa ano. Ganyan-ganyan pa yun. Ano yung sabihin niya? Hindi ko alam. Ginagawa ng Hudyo eh. People of God sila, di ba? So, nating message, a hammer that breaketh the rock into pieces. So, apply na natin yun. Mga nabanggit natin, paano natin mabanatan yan. Ngayon, basta, di naman nag-preach, ikaw lang eh. Isuporta mo yung gawa, amen? Amen. Ito, punta natin, pamilya natin, buo dito. Ang lahat, nakikinabang, lahat-lahat. Sana ngayon, appreciate nyo na yan. Kaya yung burden sa atin, dalhin yung pamilya natin sa church. Kung di man dito, sabi nga sa inyo, kung saan. Amen? Ito yung kuhin na ano. Pastor, di ako magaling magsalita eh. Kaya kung meron kayong post sa YouTube nyo, YouTube, Facebook nyo, pinopost ni Essie. Minsan na tinatablan po yan, mga kaibigan natin. Yung mga matitinding salita ng Diyos. Kaysa kung ano-ano, nakikisawsaw ka pa. TikTok sila, ako din. Ay, bawal sa amin yan eh. Ay, bawal sa inyo. Tiwala tayo sa salita ng Diyos. At again, marami application to, hindi lang sa mga nabanggit natin. Apply din sa sarili natin. Ayan, so yun na, madalas sa marinig yung pokpok na. Nabanggit ka naman madalas eh, pokpok, diba? Pokpok dito, pokpok doon. Pokpok hindi para masaktan kayo lang. Pero masakit talaga minsan. Yun ang salita ng Diyos. Amen? Ano mga batong dapat durugin? Kayabangan, kaplastikan, ano naman yan, bagitin ng kayabangan. Katamaran. Pukpukin nyo yung salita ng Diyos. Amen? Sana yung Hebrews 4:12. For the word of God, hindi naman sword naman kinumpara eh. No? Ganun din yun, may application yan. Okay, sana, ayun. So again, again sabihin, by the way. Hindi tayo magtapos. Nabanggit ko rin kanina. Kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, hindi yan basta-basta. Kaya nga hindi tayo niwala sa ibang translation kasi parang ibang translation again, hindi nga accurate eh. So hindi ka nagtitiwala na salita talaga ng Diyos yun. Kasi nga, inaccurate eh. Ang salita ng Diyos, perfect. Kaya huwag niyo makakalimutan. Basahin niyo yan. Gusto hindi pa, masasanay ka rin dyan. Salita ng Diyos yan, may effect at may effect yan sa'yo. Amen? Perfect yan. Ang ganda niyan. Mali yung ano eh.
grammar, ikaw mali. Walang mali dyan, ang gagaling ng gumawa niyan. Alam niyo ba yun? Walang mali dyan. Pag may feeling kang mali dyan, ikaw yung mali. Ngayon, ang hirap gamitin to sa contemporary English, no? Ganun din, nakukuha mo naman yun, yung makukuha yan. Ako minsan nagagamit ko yung ano dito. Mag-i-email ka. Ang ibang mag-email to, ang ibang mag-English to. Ganun eh. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po Lord sa iyong mga salita. Kindihan po namin sa ngayon, Panginoon. Medyo negative, napaka-negative nakita namin sa Judah. But apply namin kung saan applicable sa amin, Panginoon. I pray na may katigasan ng kami ng puso at isipan, Panginoon. Ito po yung aming gamitin din. Gamitin niyo sa amin, Panginoon, yung salita. Huwag niyo kami maging matigas. Magmatigas. I pray na napakaganda na kami sumusunod sa inyo. Kayo po hindi nagkakamali. Kayo po mabuti. Therefore, ang tamang response namin each time na kami incorporate mo ng salita, Panginoon, of course, ay sumunod. Submit, Panginoon, I pray. Church nito, Lord, maging matatag. Gamit yung salita, Panginoon. Tuwain bawat isa. Mga masamang example dito na nabanggit, Panginoon. Lumayo kami dyan. Iwasan, tulungan yung iba. Kung pag-asa pa, kung kaya namin, kung wise kami. Mahal namin sila, Panginoon, I pray. Gamitin niyo po ng mga lingkod. Ngayon lang po, Lord, ganyan natin ang bawat isa. Pray for comfort, Panginoon, sa pamilya ng First, Panginoon. Pray also next week, Panginoon, soul winning ating bawat isa sa bakasyon, Lord, na mga gamit ng rest. Alakin po mapagpahinga din ng bawat isa. Pastor Lito, malalaman din po, Lord. Operation niyo, Lord, sa 31 din. Pray, yung manguna sa mga doktor, Panginoon, ang gagamitin, malooban niyo, Panginoon, matuloy, kayo pong mamilos. Hindi naman, Panginoon, kayo din pong mamilos, Panginoon. Comfort din sa kanilang pamilya, sa dito. Kaya natin. In Jesus' name we pray. Amen.